temang tinata ang pelikulang ito, pero easily nababasa na tungkol sa tungkol sa magkaibang priority sa buhay. Problema na ba ito ng young couples ngayon? Young couples, Joros. Hindi na nga ako sasagot eh. Kasi young eh. Huwag ka na rin sumagot. Direct ko sasagot. Ay, okay, okay. Is it? Is it? Okay. Emilio, sige. Masyado bang driven itong generation ngayon na yung relationship with, the backseat muna? I think sa pelikulang to, well, based on young couples now, I think makaka-relate talaga yung mga Gen Z na yan. Kasi, syempre, parang may push and pull between love, career, prioritizing yourself. So, I think madaming matututunan ng ating mga viewers and lahat ng mga manonood ng film about themselves, their partners, their future partners, their career. So, I'm super excited for them to see that. And it's not just about the generation now, no? Lahat tayo pinagdaanan yan. Ano bang pili natin? Yung mahal ko o yung pangarap ko sa buhay? Ano ba uunahin ko? Kasi minsan hindi sumasakto yan eh. At minsan nag-aaway yan. At yun yung, I think, isa sa mga tema na tatalakayin sa ating pelikula, no? Eto, medyo juicy to. To all better halves, would you give up something for your better half? Okay, better halves. Joros, Ako? would you give up something for your better half? Una, hindi ko nakikita yung relationship namin ng asawa kong half-half. We are one. And it stays like that. At sa akin, binigay ko na sa kanya lahat by loving my Lord Jesus Christ. Kasi sa mundong ito, yun yung problema natin eh. Ano ba yung priorities in life? Like for me, it's God, my wife, my children, and then everything else. So, yun, kapag alam mo na yung dapat may prioritize sa buhay mo, everything follows. Kasi kaya nagustuhan ko itong yung palabas na to. Kasi talagang marami makaka-relate na kailangan. Kasi share ko lang din bro. Biglaan lang din yung yung tinawagan ako. Akala ko, parang automatic eh. Oo, hindi. Yung tinawagan ako ng Star Cinema, I was feeding the poor that time. So, pinapakain ko kasi nun yung sarili ko dahil Then yung tumawag, uy, work, priority to. Wala nang makain pamilya ko eh. Ayun lang, kasi parang Thank you, Lord. siguro. Ako yung would you give something up for your Better half. Ako minsan yung half ko iniiwan ko mag full moon. Iba yun. Lumilibot sa kalahati ka. Iba na yun Mag eh. full moon. Oh! Ay, nako. Now you see the cast that we have, di ba? Ang saya-saya to have this family in the set. And I think yan din yung mararamdaman natin. And more, lalo na yung heartfelt passion nilang dalawa and heartaches in this film. Tayo sa wakas. We got this last question and goes to everyone as well. Sa mga nakakatanda ng kaunti sa ating panel, I read that verbatim, no? Okay. What would be the best advice you would give to young people about keeping relationships alive and healthy? What would be the best advice you would give to young people about relationships or keeping relationships alive and healthy? Direk. This film. This is my best advice to all the young people out there. Watch it. Okay. And with that, I think we're done. Uy, grabe naman. Sila rin pasagutin mo. Okay. Ito yung Jonas. mga mature na ako, nag-pink jacket ako para hindi ako sumagot ng mga ganun. Saan kayo mature? Hindi. Ang ibig lang namin sabihin mga naka-pink. Anong tanong? Your question is, what would be the best advice you would give to young people about keeping relationships alive and healthy? Relationship is about giving. The greatest secret in love and in life is giving. Kapag papasok ka sa isang relationship, hindi dapat you complete me. Kailangan kumpleto ka na at overflowing ka na. So, that's it. Love is about giving. So, Alam mo, pwede ka magtrabaho sa mga Hallmark cards, ah? ayun doon ako napadaan. Ano pa pala dun sa
Ang dami mo mga kasabihan na saktong-sakto talaga tungkol sa Yun lang naman yung mga natututunan natin. At i-apply lang natin sa mga kabataan at sa lahat ng, yan yung mga nandito, yan yung mga naka-braces. Karamihan dyan, yung mga matatanda naka-braces, nagbabata-bataan. So, para sa inyo lahat tong pelikulang ito, kaya panoorin. Grabe naman. Ay, nako. Salamat talaga. Again, I guess we got more questions coming in. May pahabol si Patrick of This Is Mirror. For Don Bell, stepping down from the Love Team narrative. For now, I can't emphasize that more. What are the type of projects you are most excited about? Would there be a genre shift similar to what Donnie did with Roja or anything that you're looking forward to? Nako, ang dami pa. Ang dami ko pang gustong matry. Basta good material, I'm all for it. That's an actress talaga. Yeah, ang dami ko pa rin gusto matry. But I think the best thing here is that I don't know talaga what's next. And I think it's okay to not know. Yeah. May mga dream projects pa ba kayo na gustong gawin? Or marami pa? Pero ito muna tayo sa wakas. Okay, dito muna tayo. Sa Saan wakas. tayo? Sa wakas. Okay, Rachel Siazon has a question for Direk Cathy. As a box office director who have mentored a lot of popular love teams, what is the one thing that you want them to take away or learn from you after you have worked with them? Dami na Wow. dumaan sa inyo, Direk. Talaga. Yeah. Well, hindi about sa kwento, but I make sure kasi in all of my sets that we become a family. Yung sabi nga ni Donnie, I always try to gain their trust and maintain that trust even after work. That nothing, ewan ko, kasi I don't work with them as only their director. I normally become their mother, their sister. Nina, trabis ka talaga. Trabis ka. Panganay ko. No, but yes, it's a relationship whenever I direct. So, take away, wala. Let's just continue to love our craft and love each other. Ayoko ng mga taping friends, shooting friends. Na pag nasa pelikula, wala na. Kaya susunod kami sa New Zealand. Yan! Galing na, hindi lang siya transactional. There's really a relationship when you work with Direk Cathy Garcia and of course the people in her set as well. Okay, last question. Finally, coming from Josiah Antonio, Philippine Star, and this goes to Donnie and Belle. Okay, fitting last question for our Q&A. As you part ways for now, do you have any message for each other, and what do you look forward to doing after this film? Ano mo? Well, I know that we may not be working with each other in the near future, but I'll always be here. And sobrang proud na ako sa'yo. And if they ask everyone here, Kuya Epi first, yung Inconvenient Love, Miss Vanner first series, but I've really seen you grow since day one, since we've met. And I will always look up to you, not figuratively, but literally pala, figuratively. But in general, I'm just so blessed that I got to spend these last years with you. Yeah, I wouldn't have it any other way. Thank you. Ayoko nung tanong. Ano ba yan? Ang babaw talaga na naluha ko. Sabi ko pa naman, di ako iiyak. Ang dami kong gustong sabihin. Pero siguro ngayon, I just wanna say thank you. Thank you so much for the journey. For just being there, for the support, and I respect you so much. And ngayon pa lang, ang layo mo na, pero malayo ka pa.
And I'm just so proud of you, and I'm so proud of the man you are now. Okay na po, yun na. Thank you. Super Q&A. Ladies and gentlemen, let's give them a big round of applause. Paging tissue! Grabe yung emotion dito.